Sino ang Pilipinong Katoliko? Ito po yung ating panibagong episode ngayon mga kakuya. Ito po ay katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko po mga kakuya. Unang episode natin nito mga kakuya, ang sariling pagkakakilanlan. No? Sino ang ating sarili, sarili? Ano pa ang ating pagkakilala sa ating sarili po mga kakuya? So, babasahin natin dito. Napakaganda itong katesismo para po sa Katolikong Pilipino po, mga kakuya. No? So, ayon dito, tayong mga Pilipino ay may mahabang kasaysayan ng mga karanasang panrelihiyon na lubhang matindi at makulay mula sa mga panahong bago dumating sa atin ang Kristyanismo. Sa daang-daang taong pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng mga Kristiyanong Kastila, tuloy sa pagdagsa ng Amerikanong Protestante noong panahon ng Commonwealth at sa pananakop ng mga Hapon noong ikalawang digmaan pangdaigdig hanggang sa makalipas ang ikalawang Pentecostes ng Vaticano II at sa People Power. At hanggang sa mga basic Christian communities ngayon at sa mga ang pagkaunawa at pag-ibig natin kay Hesukristo ay nakulayan ng ating mga pansarili at pangbansang karanasan ng pagturusa at pagkikibaka ng tagumpay at pagdiriwang. Ang pananampalataya natin kay Jesus ay natatakan ng ating malalim na debosyon kay Maria na kanyang ina at ating ina at huwaran. Kahit papaano, ang debosyon kay Maria na kanyang ina at ating ina ay huwaran. Kahit papaano, ang lahat ng mga karanasang ito ay nagbigay linaw at katiyakan sa ating natatanging pagkakilanlan. Bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, bilang mga Pilipino, bilang isang bansa. Ang PCP-dasikan ay isinagawa upang suriin kung nasaan na tayo, upang tingnan kung saan na tayo patungo, upang muling pagpag-alabin ang buhay natin kay Kristo, upang pagkaisahin ang lahat ng bagay sa Kanya. Kung gayon ang ating pananampalataya, Katoliko ay dapat naangkop sa ating natatanging kulturang Pilipino, na may bahagi rin sa paghuhubog ng ating mga karanasan sa pananampalataya sa paglipas ng mga panahon. Ang katesismong ito ay kumakatawan sa isang seryosong pagsisikap na makapaglahad ng mga mahalagang nilalaman ng pananampalatayang na naangkop sa kultura ng mga Pilipino Katoliko ngayon. Paglalahad. Upang malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng Pilipinong Katoliko, ay kailangan nating itanong, kanino natin likas na kinuha ang ating sariling pagkakilanlan? Saan natin natagpuan ang pinakamalalim na kahulugan sa ating buhay? Paano natin iharap ang pagdurusa? Paano natin paninindigan ang ating mga adhikain sa buhay? Ano ang pananaw natin sa daigdig, sa kailaliman nito at sa lihim ng nakatotohanan nito? Ang maikling sagot sa mga katanungang ito ay maaring mabalangkas sa pamagitan ng pagbibigay tuon sa 5 magiging mangingibabaw na ang katangiang Pilipino kasama ang 5 pinakamahalagang katangian ni Hesukristo. Kapwa ito uunawain sa karaniwang pamaraang Pilipino patungo kay Jesus. Sa pamagitan nito ay agad mabigyang kahulugan kung sino ang Pilipinong Katoliko.
at maipakita rin na sa ating bansa ang pagiging higit sa pagkakristyano, ang pagiging higit na tunay at totoong Pilipino. Sariling pagkakilanlan. Una, tayong mga Pilipino, mapagpahalaga sa pamilya. Mahalaga para sa atin ang ugnayang anak at magulang. Ang ama, ina at anak ay mahalaga sa ating kultura at damdamin, sapagkat tayong mga Pilipino ay magpapahalaga sa kaugnayan natin hindi lamang sa ating sariling pamilya, kundi pati na rin sa mga pamilyang karugtong nito, mga ninong, ninang at iba pa. Ang pagsisintrong ito sa pamilya ang nagdudulot sa atin ng damdamin. Tayo ay kabilang matatag at ligtas para sa ating mga Pilipino. Ang likas na pinanganggalingan ng ating sariling pagkakilanlan ay ang ating pamilya. Si Jesus bilang anak ng Diyos, Son of God, at anak ng tao, Son of Man, ay naglalapit ng kanyang sarili sa ating mga Pilipino na makapamilya o nakasentro sa pamilya. Bilang anak ng tao, inahatid tayo ni Jesus sa kanyang inang si Maria, ina ng Diyos, ng kanyang ibinahagi sa atin. Basahin natin ang Juan 19 verse 27 hanggang 27. Kaya naman pinapatuloy niyo tayo sa kanyang tahanan. Inaalay niya ang sarili bilang kapatid natin at sa pamagitan ng sakramento ng binyag ay dinala niya tayo sa isang bagong pagkakilanlan at patungo sa buhay pamilya ng kanyang ama sa langit. Mabasa po natin sa Juan 3:5-7. Ano pa ba ang higit na makapagpaalala sa atin ang ating kamusmusan o higit na makatugon sa likas na pagkagiliw natin sa mga bata, kundi si Jesus na Santo Niño. Sa gulang na 12, si Jesus ay isa sa marunong at mapagpasapalarang bata, ngunit nanatili siyang masunurin sa kanyang mga magulang. Tingnan ang Lucas 2 verse 41. Sa kanyang buhay publiko, niyakap niya ang mga batang maliliit at pinangangaralan ang kanyang mga alagad na maging tulad ng isang bata sa pagiging bukas at sa kababaang loob. Tingnan ang Mateo 18 verse 2 hanggang 4. Tunay nga na dahil sa pagpahalaga natin sa pamilya, ay madali tayong maakit kay Jesus na taga Nazaret, anak ng Diyos at anak ng tao. Kaya naman sa Artikulo 46-48 ng PCP-2 ay binigyan diin ang natatanging kahalagahan ng pamilyang Pilipino bilang tagapagtaguyod at tagatanggap ng ebanghelisasyon. Ang kahulugan ng buhay. Ikalawa, tayong mga Pilipino ay mapagpahalaga sa salo-salo o kainan. Dahil nga ituturing natin ang halos lahat bilang bahagi ng ating pamilya. Parang pamilyang tayong mga Pilipino ay kilala sa pagiging maasikasong punong abala at pagiging panauhing marunong tumanaw ng utang na loob. At ang paglilingkod sa ating mga panauhin sa pinakamahusay na magagawa natin ay likas na mahalaga kaysa mga Pilipino, mayaman man o mahirap. Mahilig tayong magdiwang ng lahat o kahit anong okasyon sa pamagitan ng isang salo-salo o handaan. Kahit na ang mga panauhing dumating ay hindi inaasahan o hindi inananyahan, sinisikap pa rin nating mga Pilipino na asikasuhin silang mabuti. Ganoon mang kaliit, kasabay ang karaniwang pagpati.
Tuloy po kayo at kumain muna tayo. Si Jesus bilang Eucharistia ay hindi lamang ang may handa ng bagong hapunan ng Paskwa. Tingnan ang 1 Corinto, versikulo 11, verse 23 hanggang 26. At ang pagkain, ang tinapay ng buhay. Tingnan ang 1, verse 48 hanggang 58. Kundi siya rin ang paunahin sa bawat pagtitipon. Sa bagong tipan ay binabanggit ng mahigit sa 25 ulit ang kainan. Sa bagong tipan ay binanggit ng mahigit sa 25 ulit ang kainan, pagsalo-salo sa isang habag kasama ni Kristong muling nabuhay. Ang komunyon kung gayon ay nagsisilbing pangunahing patutuo ng sinumang simbahan bilang isang Eucharistikong sambayanan. Kaya tayong mga Pilipino ay madaling mabihasa sa paghati ng tinapay kasama ni Jesus, ang buhay espiritual. Para sa panlipunang pagbabagong anyo ay nakatagpo sa Eucharistia hindi lamang ang kabusugan kundi pati na rin ng ganap na madasaling pakipagkaisa sa Panginoon ng kaligtasan at paglaya. So dito natatapos ang ating radio ng Katesismong Pilipinong Katoliko. Maraming salamat po mga kakuya at God bless po sa ating lahat po. Mabuhay po ang lahat po mga kakuya. Mga kakuyan, walang sawang sumuporta sa akin. Like and share po at follow niyo rin po ang aking YouTube channel mga kakuya, Jonathan TV Vlogs and Jonathan Mix TV Vlogs mga kakuya sa second channel ko at sa aking FB page naman Jonathan TV Vlogs Official at sa aking TikTok account naman Jonathan TikTok Official mga kuya no. I-promote ko rin ang Cares, Confession, Adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals po mga kuya. Palagi ko po yan ipopromote bilang Kristiyano. Napakahalaga po yan mga kuya para sa pang-araw-araw nating pamumuhay na kailangan talaga ay nasa state of grace po tayo palagi mga kakuya. No? So muli at mag-ingat at magsaliksik at ako yung lingkod, ako'y lubos sa papasalamat sa inyo. Ang pasalamat at papuri ng lahat ay sa Diyos, sa ngalang Ama, Anak at ng Espiritu Santo at God bless po sa ating lahat mga kuya. Mabuhay po tayong lahat mga kuya. Maraming salamat po.